Gamit ng mga ilang salita sa Filipino. Yan po yung mga tatalakayin natin, yung mga madalas na nagkakamali tayo. Ang ating didiscuss sa oras na ito ay patungkol sa tinatawag natin na wastong gamit ng ilang salita. Siguro familiar kayo dito, lalo na yung ating mga magulang na nakikinig din sa oras na ito. Minsan may mga sinasabi tayong salita na madalas nating ginagamit, pero minsan pala ay mali na yung gamit. Kaya pala minsan hindi tayo nagkakaunawaan kahit pare-pareho tayo ng ibig sabihin. So ano yung mga salitang ito? Aalamin natin. Samahan niyo ako sa isang oras ng aralin at activities. Meron po tayo dito. Mamaya tingnan natin ulit kung ano yung mangyayari. Okay? So ito po yung ating lesson. Yung wastong gamit ng ilang salita. Yan. At alam ko po ay familiar kayo sa mga iba't ibang mga wikang Filipino. Siyempre, Filipino tayo eh. Yun nga lang, ang nakakatuwa kasi sa mga Filipino, masyado tayo dahil lalo tayong mga Kapampangan, yung Filipino natin medyo hybrid, no? Medyo combination yan ng mga salitang Kapampangan at saka salitang Tagalog. Halimbawa, sabihin nila, anong ginagawa mo dyan? Munta ka, Kenny, no? No, nagiging ganon. O combination. Kaya, datok mo doon yung sako, no? Ganyan, no? Pero anyway, this time po, tutukuyin natin yung mga salitang Filipino na minsan nami-misuse. Ang ating unang pong aralin ay kinakailangan ko munang ipakita sa inyo. Yan. Naku, sir, ba't para yatang madami? To be honest po sa inyo, pinutol ko na po yung ilan dyan. So, kalahati na lang po yan ng mga listahan. Kasi po, yung mga yan ay mga aralin na tinuro na sa atin way back from grade 4 to 5 at magagamit din po natin yan sa lesson natin pagdating natin sa grade 6. So, ito po yung mga salitang ating tutukuyin ngayon, no? Mga salitang tatalakayin natin. Subukan at subukin. Pahiran at pahirin. Punasan at punasin. Alisan at alisin. Iwan at iwanan. Daw at raw. Din at rin. Dito at rito. Diyan at riyan. Kung at kung. Kundi at kung di. Pinto at pintuan. Hagdan at hagdanan. Operahan at operahin. Walisan at walisin. Sundan at sundin. Hatian at hatiin. Ikit at ikot. Binasag at nabasag. Bumili at magbili. Kumuha at manguha. Nang at nang. May at mayroon. Sila at sina. Nila at nina. So yan po ang ating mga tatalakayin. So samahan niyo ako sa isang oras ng ating pag-aaral para sa mga ito. Unahin na natin. Yan, subukan at subukin. So nakita po natin na ang subukan ay palihim na manmanan. Sa English, tinatawag natin itong test. Yung iti-test mo yung isang tao o kaya yung isang hayop, yung isang bagay tungkol sa isang pagkakataon. So, palihim na manmanan. Halimbawa, subukan mo siya kung manatili siyang tapat sa iyo. Yan. Yan ang paggamit ng subukan. Paano naman ng subukin? Ang subukin naman ay tingnan kung magagawa. No? Ano yung halimbawa natin dito? Subukin mo tapusin mag-isa ang gawain. Yung subukan, ito yung iti-test. While yung subukin is itatry. Yun yung kaibahan ng dalawang salitang ito. So kapag sinabi mong subukan, meron kang gustong malaman. Subalit kung subukin, gusto mong ito na gawin. So yan po ang kaibahan ng subukan at subukin. So pagkatapos ko mag-discuss ng 5, meron tayong maikling activities. Okay. Next, pahiran at pahirin. So,
Ano ang kaibahan ng mga to? Tsaka yung punasan at punasin. Yung pahiran at o punasan at tsaka po yung pahirin at punasin ay may pagkakaiba. Pasensya na po yung sound, no? Medyo maingay tayo ng konti. Okay, pag sinabi nating pahiran o punasan, ito po ay lagyan. Ano yung ilalagay? Halimbawa, pahiran mo ng mantikilya ang pandesal. O sir, anong ibig sabihin ng mantikilya? Ito po yung butter. So, pahiran mo ng mantikilya ang pandesal. Ibig sabihin, lalagyan mo yung pandesal. O kanina, nag-agahan kayo, yung kumain ng pandesal dyan. No? Kamay-kaway, kasama ng mga ating kasama sa federasyon ng Alpha Cafe Tinape. No? So next, punasan. Punasan mo ng langis ang iyong likod. Yan, lagyan mo ng langis. Lalo na kapag malamig, no? Minsan ang ating mga magulang sa umaga, pag maliligo tayo, nalagyan tayo ng langis para daw hindi tayo magkaroon ng lamig sa likod. No? Ano naman po yung pahirin at punasan? Punasin. Ang pahirin at saka punasin, kung kanina ang ibig sabihin ng naunang salita ay lagyan, ang pahirin o punasin naman, tanggalin, ialis. Example, pahirin mo ang dumi mo sa mukha. Ibig po nitong sabihin, tanggalin mo yung dumi mo sa mukha. Hindi naman po tayo normally naglalagay ng dumi sa mukha natin, tama? Okay. So next, punasin mo ang pawis sa iyong likod. Ibig sabihin nito, alisin mo, tanggalin mo, ihiwalay mo sa katawan mo ang pawis na nabuo sa iyong likod. So yun po ang kaibahan nung ating naunang salita. Sumunod, alisan at alisin. May kahawig po to sa kaninang na pag-aralan natin. So ano ba yung alisan? Ang alisan, tanggalan ng bagay. Ibig sabihin, pinag-uusapan po natin dito yung bagay o kaya lugar na lilinisan, tatanggalan ng gamit o kaya tatanggalin ng ano pa mang bagay. Halimbawa, alisan mo ng kalat ang iyong silid. Ibig po sabihin, yung kwarto mo, yung kalat, tanggalin mo doon. So yan, tatanggalan mo ng bagay yung isang lugar o isang kapwa bagay. Ang alisin naman ay paano? Ang alisin po ay ginagamit natin kung tatanggalin mo yung mismong bagay. Yan. Yung alisin, pinag-uusapan yung bagay. Yung tatanggalin mismo na bagay. Yung alisan, yung pinag-uusapan buti dito, yung bagay o lugar na tatanggalan ng ibang bagay. Yan. So dito halimbawa, alisin mo ang kalat sa iyong silid. Sir, anong pagkakaiba ng dalawa? Yung isa, ang focus po nito ay yung kwarto, yung silid. Samantalang yung isa, ang pinag-uusapan dito, ang focus niya, yung mismong kalat. Okay? So pareho sila ng almost pareho sila ng pagkakagamit sa ating example, pero ito po, ang kaibahan nila, yung isa nakafocus dun sa itong alisan sa lininisan. Samantalang yung alisin, yung mismong bagay na tatanggalin. Yan. So, next po. Iwan at iwanan. Okay? Paano yung pagkakaiba naman ng iwan at iwanan? Pag sinabi nating iwan, pabayaan o lisanin. Umalis. Iwan na natin ang lugar na ito. Yan po yung ating halimbawa. Ibig pong sabihin nito, sinasabi natin ng salitang ito kapag meron tayo gustong hindi nabigyan ng importansya o kaya naman ay gusto natin na lumayo. Ang word natin ay iwan. Paano naman ang salitang iwanan? Paano naman po ang iwanan? Ang iwanan, ang ibig sabihin nito ay tirhan ng anumang bago umalis. Sa Ingles, mas madali kasi itong ibigay ng pagkakaiba. Yung iwan kasi is left. Ang iwanan naman ay lived with o kaya iwanan ng isang bagay o kaya may isa kang o anumang bagay na hindi dadalhin tapos ito ay iiwan mo para doon sa natitira. So yun po yung ibig sabihin ng iwanan. So paano yung halimbawa natin dito?
Ang halimbawa natin dito ay iwanan natin ng mabuting alaala ang lugar na ito. Iwanan natin ng mabuting alaala ang lugar na to. Ang ibig sabihin po nito, yung yung alaala natin ay ididikit natin, no, doon sa lugar na yon. Ibig sabihin, kung sino man yung maiiwan, siya yung makaka-receive ng bagay na ating iiwanan. Yan po yung kaibahan ng dalawa. Sumunod, daw at raw. Ang daw at raw ay kapwa po bumabatay sa sinabi ng ibang tao. Di ba kapag hindi ka sigurado, ay sabi daw ni ma'am, ganito. O sinabi raw, ni ganito, ni ganyan. Daw at raw. Pero ang daw at raw, hindi po sila pwedeng pag nagamitin na interchangeably. Ibig sabihin, hindi pwedeng pag gusto mo yung isa, gamitin mo yung daw. Pagka ayaw mo yung isa, gamitin mo yung raw. Hindi po pwedeng ganon. Meron po tayong rules na sinusundan dyan. So sabi niya dito, ang daw, sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig. Ibig sabihin, bago ang salitang daw, yung salita dapat ay nagtatapos sa katinig. So ano ba yung mga katinig? Yung B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Yan ay mga katinig. So kung ito ang salita, bago natin gamitin yung daw, dapat yung unang salita ay isang katinig. At ito po ay madalas ginagamit natin bilang panimula ng isang pangungusap. Okay? Tandaan lamang, itong mga ang salitang daw at raw, kapwa ito bumabatay sa sinabi ng ibang tao. Hindi ito sariling wika ng nagsasalita. Okay? Kumbaga ito po ay hinango mula sa sabi ng iba. Halimbawa ng daw sa pangusap, aalis daw kami mamayang hapon. Sa aalis daw kami mamayang hapon, pansinin po natin, yung salitang daw, ang salita bago ito ay ang salitang aalis. Pansinin natin yung nakasalungguhit, aalis. So pag sinabi nating aalis, no, tingnan natin yung huling titik ng salitang aalis. Ano yun? Titik S. At ang S ay isang katinig. Kaya ang gagamitin natin ay daw. Yan. O kaya kung gagamitin na sa simula ng pangungusap, no? How about kapag ka naman sa raw? Sinusundan salita ay nagtatapos sa patinig. So tingnan natin. Kanina, ang salita natin ay aalis, nagtatapos sa S. Dito, sa halimbawa natin, tingnan nga natin. Masaya raw ang lugar na aming pupuntahan. Ang salitang raw, bago ang salitang ito, ay may naunang salita at ano yun? Masaya. Ano ba ang dulo ng salitang masaya? Anong titik ito? Tama. Ang titik ay titik A. Kaya, dahil ito ay nagtatapos sa A o sa A na isang patinig. Ano ba yung mga patinig? Yung A, E, I, O, U. Kung nagtatapos sa A, E, I, O, U ang salita, bago ang paggamit ng daw o raw, ang pipiliin natin ay raw. Yan. Pansinin niyo po yung halimbawa natin. Aalis daw kami mamayang hapon. Hindi ito mula sa impormasyon na nagsalita. Siguradong aalis sila kasi sinabi ng ibang tao sa kanila. Masaya raw ang lugar na ang pupuntahan. Hindi pa nakapunta yung nagsasalita. Ito ay mula lang sa ibang tao. Kaya ang dawat raw ay ginagamit kung ito ay sinabi ng ibang tao. Yan. So, yan. Tingnan natin yung ating exercises. Ang tanong dito ay, sabihin kung alin sa mga nabanggit ang tinutukoy. Unang bilang, tirhan ng anuman bago umalis. Tirhan ng anuman bago umalis. Ano ang ating gagamitin dito? Tirhan ng anuman bago umalis. Bibigyan ko kayo ng 15 seconds.
Ang sagot, tirhan na naman bago umalis. Ang sagot ay iwanan. So ginagamit natin ang iwanan kung ang gusto natin pakulugan ay tirhan na naman bago umalis. Okay? Sumunod po, tanggalin ang bagay. Ano kayang salita dito ang ginagamit para pakahulugan sa tanggalin yung mismong bagay? Sige nga, 15 seconds. Okay, time's up. Kapag sinabing tanggalin yung bagay o yung mismong bagay na yon, ito ay alisin. Yan. Pero maaari din naman po natin gamitin yung sa pahirin. Kung kayo ay gumamit ng pahirin, pwede rin naman yon. Lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay parte ng katawan ng isang bagay o ng isang tao. Okay? Sumunod, palihim na manmanan. Aling salita dito sa mga nabanggit na ang ibig sabihin ay palihim daw na manmanan? Okay? 15 seconds. Ang sagot? Tiyan! Subukan. Yan, kapag meron kang palihim na tinicheck, no, ang tawag dito ay subukan. Yung number 4 naman. So far, maganda yung mga participation ng ating mga delegates. Very good. Galing Okay? Number 4. Batay sa sinabi ng ibang tao at sinundang salita ay nagtatapos sa patinig. Paano naman kung ito ay batay sa sinabi ng iba? Tapos yun daw salita bago ito ay nagtatapos sa patinig, sa A, E, I, O, U. Ano kayang salita ang ginagamit dito? 15 seconds. Go! Ang sagot? Tingnan nga natin kung tumama. Raw! Ang galing Ang bilis sumagot ng iba. Okay. Next, number 5, yung last. Sabi niya, lagyan. Lagyan o bigyan. Anong salita ang pwedeng gamitin para tumukoy sa paglalagay ng isang bagay? Okay, 15 seconds. Ang sagot? Pahiran. Okay, pahiran yan. Ibig sabihin, lagyan. Katulad nung sa lagyan mo ng, pahiran mo ng ganito, ang likod mo, ng langis, lagyan mo, ganyan. Okay. Din at rin. Para to yung kanina, yung may daw at saka raw. Pareho sila doon sa rules na sinusunod tungkol sa katinig at patinig. Pero, ang kanilang gamit ay para sabihin na may kahawig o katulad ang isang bagay na pinag-uusapan. Paano yon, sir? Tingnan po natin. Una is din. Ano yung din? Din, ang bato. Hindi. So ano ba yung din? Sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig. Diba? Sabi ko sa inyo yung kamukha ng daw at raw. Ito ay tatapos sa katinig, dapat yung salita bago siya. Bago ito, sorry. Yan. Panimulang salita sa pangusap, maaaring itong gamitin. Halimbawa, maayos din ang trato niya sa amin. Yung salita dito na naging batayan natin ay yung salitang maayos. Tingnan nga natin yung maayos. Anong titik nagtatapos ang salitang maayos? Tama, titik S. At ang S ay isang katinig. Kasi ito ay kasama sa mga katinig, kung kaya
ang gagamitin natin ay hindi rin, kung hindi ang din. Paano naman sa rin? Sinusundang pagsalita ay nagtatapos sa patinig. Kung a, e, i, o, u naman, yung salita bago ang rin or bago ang din o rin, ang pipiliin natin sa dalawa ay ang rin. Mabuti rin ang trato niya sa amin. Mabuti rin ang trato niya sa amin. Tingnan natin, anong salita ang naging basihan sa paggamit ng rin? Alam mo ba kung ano? Okay, ang salita ay mabuti. Mabuti yung ating magiging batayan. Kung kaya, ang salitang mabuti ay nagtatapos ito sa titik na ay. At ang ay isang patinig. Kung kaya, ang gagamitin natin ay hindi din kung hindi rin. Mabuti rin ang trato niya sa amin. Pareho ang ating pakahulugan na or ibig sabihin ng dalawang pangungusap na ito. Pero pansinin ninyo, nagbabago ang gamit batay sa unang salita. Ang huling titik ng naunang salita, doon magkakaroon ng pagbabago sa paggamit ng din at saka ng rin. Yan. Okay, tingnan natin. Sumunod. Dito at rito. Kamukha din yan ng daw, raw, din at rin. Ang dito at rito ay parehong bumabatay sa unang salita at ang huling ito na titik, kung ito ba ay katinig o patinig. Pero ang gamit ng dito at rito ay para tukuyin kung ano ang malapit sa nagsasalita. Yan. Dito, sabi niya, ang dito ay sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig. Yan, alam naman natin, nabanggit na natin yung mga katinig kanina. Ito ay maaari din maging panimulang salita sa pangusap. Tingnan muna natin yung halimbawa na nasa ibaba. Abot dito ang kanilang tawanan. Masdan natin ang salitang dito. Ang naging batayan natin sa paggamit ng dito ay ang salitang abot. Subalit, anong titik kaya ang ating naging basihan para sa paggamit ng dito? Ang titik ay ang titik T. At ang T ay isang katinig. Ang salitang abot ay nagtatapos sa titik T at ito ay isang katinig. Kung kaya, ang ginamit natin ay dito. Sumunod. Paano naman sa rito? Sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig. Kamukha din nandito, ito ay tumutukoy sa malapit sa taong nagsasalita. Okay? Halimbawa, dinala rito ang kanyang kapatid kanina. Dinala rito ang kanyang kapatid kanina. Ang salitang rito, naging batayan ng salitang ito, ay ang salitang dinala. At anong titik nagtatapos ang salitang dinala? Tama, ito ay nasa titik A o A. Dinala rito ang kanyang kapatid kanina. Kung ang gamit is a na isang patinig, ang gagamitin natin ay hindi dito, kung hindi rito. Dinala rito ang kanyang kapatid kanina. Sumunod. Diyan at riyan. Kung napapansin ninyo, kanina, yung ating ginamit ay dito at rito. Yung mga salitang dito at rito ay tumutukoy sa ginagamit natin kapag tumutukoy tayo sa bagay na malapit sa nagsasalita. Pero kapag ang pinag-uusapan natin ay yaong malapit sa inyong kausap, ang ginagamit natin ay diyan o riyan. Ang diyan at riyan kamukha ng daw at raw, ng din at rin, ng rito at dito, tumutukoy at
tayo sa paggamit nito ng diyan at riyan batay sa huling titik ng naunang salita. Kung katinig, gagamit tayo ng diyan. Kung patinig naman, gagamit tayo ng riyan. Ang diyan ay sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig. Halimbawa, halos dyan na kami nagpalipas ng gabi. Masdan, ang diyan, ang unang salita o naunang salita ay ang salitang halos. At ang halos ay tatapos sa titik S. Ang S ay isang katinig. Kaya, kung pinag-uusapan natin ay yung bagay na malapit sa kausap at nagtatapos sa katinig ang naunang salita, ang gagamitin natin ay diyan. Paano naman kung ito ay hindi gumagamit ng katinig? Halimbawa, baka riyan kami magpalipas ng gabi. Masdan, ang salitang riyan, ang naunang salita dito ay ang salitang baka. At kapag sinabi natin, yan, at kapag sinabi natin na, hindi lang mayroong nagpop, yan, baka. Ang salitang baka ay tatapos sa titik A. Ito ay isang patinig. Kung kaya, ang gagamitin natin ay hindi diyan, kung hindi riyan. Baka riyan kami magpalipas ng gabi. Sumunod, kung at kung. Yan. Paano ba natin gagamitin ang salitang kung at kung? King Kong. Ang kung ay ginagamit bilang panghalip panao na paari kung sino yung may-ari. Ang panghalip panao na ko ay nilagyan natin ng NG, kaya nagiging itong kung. Samantala, ang salitang kung naman ay isang pangatnig na panubali kung hindi katiyak. Yan, ang kung ay ginagamit kapag hindi tiyak sa pinag-uusapan. Sara na ba yung pangatnig? Ang pangatnig, ito yung katumbas ng ating conjunction sa Ingles. Sa Filipino kasi, mayroon tayong mga 11 na mga bahagi ng pananalita. Hindi kamukha ng sa Ingles na may 8 lamang. Dito sa Filipino ay medyo mas marami. Kasi ang conjunction, pag ginawa mo tong Filipino, ito ay nahati pa sa 3 klase. Hindi natin muna pag-uusapan itong mga to para mapag-aral natin mabuti muna yung kasalukuyang aralin. Gamit ng kung. Halimbawa, ito ang bago kong aklat. Ang salitang kung ay tumutukoy sa nagmamay-ari ng aklat. Tinutukoy niya yung aklat. Ang aklat daw ay sa kanya. Kaya ginamit natin ay salitang kung. Paano naman kung ang gagamitin natin ay kung? Kung, no? Okay. Magtatagal ang aklat kung wasto ang gamit. Pansinin natin. Ang kung dito ay ginamit para sabihin na panubali. Hindi ito sigurado. Kaya kung. Parang aalis ako ng bahay kung sasamahan mo ko. Ang gamit ng kung ay panubali. Sumunod, kung meron tayong hindi naiintindihan, pwede nating i-replay or rewind itong ating presentation, no? Kasi meron naman itong rewind mamaya. Rewind? Tama ba yung term ko? Replay pala. Rewind. Nag-isip ako tuloy ng mga cassette. Okay, sumunod. Kundi at kungdi. Ito po, napansin ko, maraming nagkakamali ng ganito. Pagdating sa mga post natin sa mga Instagram, sa FB, may mga nagkakamali din ng gamit nito. Kundi.
ang kundi ay ginagamit bilang, okay, kung hindi kabilang. Sa English, ito ay except. Hindi siya kasama. Hindi siya kasama or kasali. Okay. Halimbawa, bawal sumali kundi mga miyembro lamang. Ibig sabihin, hindi pwedeng sumali. Pero pwede kang sumali kung miyembro ka. Yun yung yun ang gamit ng kundi. Samantala, kung di naman ay pinaikli lamang na dalawang salita na kung hindi. Paano ito? Sasali ako kung di lang bawal. Okay? Sasali ako kung di lang bawal. Ibig sabihin naman ito, pansinin natin mabuti, yung kung di, meron ditong bagay na nagpipigil. No? Kung di. Samantalang sa kundi, walang bagay na pumipigil talaga. Yun lamang mga exception ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, okay, ang kung di ay exception, ang kung di ay if only sa English. Yan, para madali po nating makita yung pagkakaiba. So, dadako na tayo sa pagsasanay. Yan. Sabihin kung din, rin, dito, rito, diyan, riyan, kung, kundi, o kung di ang tinutukoy ng mga sumusunod. Para sa unang bilang, ano ang ginagamit natin kapag pinag-uusapan natin ay yung hindi kabilang o exception? Ano ang pinag-uusapan natin salita or ginagamit nating salita kapag ang ating ipipakahulugan ay hindi kabilang? Okay? Bigyan natin ng 15 seconds. May nakita na akong sumagot. Okay, tingnan nga natin kung naging tama ang sagot ninyo. Ito ay exception, kundi. Kapag ka hindi kasama, yan, o hindi kabilang. Ang pangalawang bilang, malapit sa nagsasalita, ito ay sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig. Ito malapit sa nagsasalita. At ang unang salita na naging batayan nito ay nagtatapos siya sa patinig, sa A, E, I, O, U. Ano kaya ito? 15 seconds. Ang sagot? Tingnan natin. Napaisip sila. Malapit sa nagsasalita. Yung nagsasalita, hindi yung kausap. Tingnan natin. Hop. Okay, rito. Kasi patinig. No, hindi siya katinig. Yan, no? Ang bilis. Yung naunang sumagot sa atin kanina ay si Rafael Gio. Wow, very good. Next, number 3. Paano naman? Anong salita sa mga nabanggit ang ginagamit natin kapag medyo hindi ka sigurado, hindi ka tiyak sa iyong sinasabi, yung mayroon kang pasubali? Ano kayang salita ito? 15 seconds. Kaya pala. Sorry. Yan. Pagpasensyahan nyo na nawala pala yung stream natin. Hindi ko napansin. Okay. Pero nakuha nyo naman pala, Very good, no? Ano ba sinasabi ko eh? Next. Tukuyin natin. Ika-4.
kahawig, kamuka, at sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig. Nagtatapos sa B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Tapos sabi niya, kahawig, kamukha daw. Ano kaya ang ating salita na gagamitin kapag kakahawig at sinusundan ng salita nito ay katinig? 15 seconds. Ang sagot ay din. Pagkamuka o kahawig, ang ating ginagamit na salita kapag nagtatapos sa katinig ay din. Yan. Sumunod. Paano naman kung, may nakakuha ng tamang sagot. Paano naman sa ikalima, malapit sa kausap? Ito ay hindi sa nagsasalita. Yung pinag-uusapan nila ay mas malapit dun sa kausap niya. Tanong, anong salita ang ginagamit para pantukoy sa malapit sa taong kausap, pero ang unang salita ay nagtatapos sa katinig? Ulitin natin. Anong salita ang ginagamit natin para tukuyin ang bagay na malapit sa kausap, pero ang kanyang sinundang salita ay nagtatapos sa katinig? Sige nga, 15 seconds, tingnan natin. Ang sagot ay, diyan tayo naging pare-pareho. Yan. Itong mga part na to, gustong-gusto ko to. Why? Kasi sa part na to, siguradong sigurado ako, merong pagkakataon sa buhay nyo na nagkamali kayo ng gamit dito. Kanina, mga technical words na ginamit natin. Ibig sabihin yung mga salita na talagang iniisip mo yung gramatiko. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin, mga bagay. Halos mga bagay sa bahay na nagkakamali tayo ng gamit. Sige nga, tingnan natin. Okay? Ang una, pinto at pintuan. Kanina, dun sa ating opening, kanina tinanong ko, buksan mo ang pinto ba o pintuan ang bubuksan mo? Tingnan natin. Sabi dito, ang salitang pinto, hindi pala. No, ang salitang pinto ay nangangahulugan na yung bagay na binubuksan at isinasara. Sa English, sa katumbas nito ay door. Yan. Ano ba yung binubuksan at sinasara? Door. Ano naman yung pintuan? Ang pintuan naman ay kung saan nakalagay yung mismong pinto. Yung dinudugtungan ng pinto. Ito yung lagusan sa papasok sa isang kwarto, silid o sa isang bahay. Okay. Halimbawa, may kumakatok sa pinto. Di ba normally pag tayo ay papasok sa bahay, dapat kumatok muna tayo sa pinto. Tapos, yung pintuan naman, hindi lapat ang pinto sa pintuan nito. Okay. Pag sinabing lapat, sakto, kasya. Hindi daw kasya yung pinto sa pintuan. Hindi po natin binubuksan ng pintuan kasi ito yung mismong haligi na kung saan nilalagay yung pinto. Hindi po pwede yun. Pag binuksan natin yung pintuan, magigiba yung bahay, no? Ang binubuksan natin ay pinto. At ang pinaglalagyan naman ng pinto ay tinatawag nating pintuan. Yan. Sumunod. Hagdan at saka hagdanan. Ang hagdan ay yung baitang, yung stair, yung mismong lugar na patag na ating inaapakan. Ang tawag doon ay hagdan o baitang. Samantala, ang hagdanan naman ay kung saan inilalagay o kinakabit yung mga hagdan. Paano yun? Halimbawa, mabilis siyang umakyat sa mga hagdan.
At ang hagdanan naman, si Itay ay gumawa ng matibay na hagdanan. Ang kaibahan nila, yung hagdan, yung patag para sa paa. Samantalang hagdanan, ito yung bagay na nagbubuklod-buklod ng mga hagdan. Yan. Sumunod, operahan, operahin. Ang taong sasailalim sa pagtitistis o operasyon ay tinatawag nating operahan. Tinatawag, okay. Ang tao na tama na gagamit or magsasailalim sa isang operasyon, okay, siya ay ooperahan. Ooperahan si Marco bukas. Hindi ko alam kung saan, no? Yan. Ang tao ang ating pinag-uusapan kapag ito ay operahan. Samantala, ang operahin naman ay tumutukoy sa eksaktong bahagi ng katawan na sasailalim sa operasyon. Anong parte ng katawan ang ooperahin? Yan. Mismo nalito na yata. Ooperahin ang kamay ni Marco bukas. Tingnan nyo ha. Yung una, nakafocus tayo, ang ating pinag-uusapan, yung tao. Kaya ito ay operahan. Pero kapag pinag-uusapan natin yung parte, dito sa halimbawa natin yung kamay, parte ng tao, ang gagamitin is operahin. Okay? Sumunod. Isa natin ng konti. Malapit na yung oras. Okay? Yung walisan at walisin. Yan, yung ating mga nanay, kapag sila ay nag-uutos sa atin, tingnan nga natin kung tama ang kanilang paggamit ng walisan at walisin. Sabi dito, kapag walisan, yung lugar na lilinisin. Tumutukoy ito kung saan ka magwawalis. Yan ang walisan. Halimbawa, walisan mo ang sala. Ang nililinis mo sa walisan ay yung sala. Pinag-uusapan yung lugar kung saan mo gagawin yung pagwawalis. Ito ay ang walisan. Walisan tuloy. Sala. Ang gagamitin mo dito ay walisan. Paano naman yung walisin? Ang walisin ay tumutukoy sa bagay na iaalis o aalisin o lilinisin. Halimbawa, walisin mo ang papel sa sala. Kanina, ang halimbawa natin sa walisan, ang tinutukoy natin ay sala. Pero sa ating sumunod na halimbawa, yung walisin, ang pinag-uusapan natin ay hindi yung sala. Ang walisin, ang pinag-uusapan dito yung papel. Ang inaalis, ang tinatanggal natin dun sa lugar ay yung papel. Kung kaya, hindi tayo gagamit ng walisan, kung hindi walisin. Yan. At ang huling pag-uusapan natin ngayong umaga, sundan at sundin. Ilan natin ginagamit yung sundan at saka yung sundin? Sundan, kapag meron kang gagayahin. O kaya, kapag yung tutungo ka, pupunta ka rin dun sa lugar na pinuntahan ng isang tao. Halimbawa, sundan natin ang kanilang sasakyan. Dito, ginamit ang salitang sundan bilang pagtukoy sa kung saan pupunta yung sakyan, yun din ang pupuntahan nila. Kaya, ginamit ay sundan. Pero, kapag ka naman sundin, ang ating gagamitin, dapat ito ay pagsunod sa payo o pangaral. Halimbawa, sundin natin ang mga tagubilin ni nanay. Ang pinag-uusapan dito, yung tagubilin o yung mga paalala ni nanay. Kung ang pinag-uusapan ay tagubilin, hindi natin gagamitin ng sundan. Ang gagamitin natin ay sundin. Yan. Okay, dumako na tayo sa huling practice natin ngayong umaga. Tingnan natin kung makakuha tayo ng 5 points ulit. Tingnan natin kung makakapag-gold tayo ulit. Huwag kayong mag-alala. Mamaya, kaunti na lamang na
bahagi. Pagkatapos, yung mga pinaka-importante kasi ay ating iiwan mamayang hapon, kaya huwag kayong mag-a-absent mamaya. So, tingnan natin kung makakakuha tayo ng 5 points dito. Piliin ang akmang salita. Ano yung bagay na salita para sa mga nabanggit? May mga pagpipilian dyan. Mas madali kaysa sa kanina. Ngayon, pipiliin mo lang ano kaya dyan ang dapat gamitin. Okay? Kung handa na kayo, simulan na natin. Number 1. Walisan, walisin mo ang mga papel. Walisan, walisin mo ang mga papel. 10 seconds. Wow, ang galing nila. Alam na nila, sumagot na sila agad. Tingnan nga natin kung naging tama yung sagot ninyo. Narami ako nakita ito, sabi nila, walisin. Walisin kaya ang tamang sagot? Tandararan! Walisin. Ay, ang galing. Galing nila. 1 point na sa inyo. Sumunod, number 2. Ang kanyang mata ay operahan, operahin, bukas. Ang kanyang mata ay operahan, operahin, bukas. Ano kaya ang gagamitin natin dito? 10 seconds. Lamang yung mga mabilis mag-type. Okay. Ang sagot, operahin. Kasi yung pinag-uusapan yung mata. Okay, parte ng katawan, di ba? Kaya operahin. Pero kung yung tao, operahan. Sumunod, number 3. Sundan, sundin natin ang mga panuto. Sundan, sundin natin ang mga panuto. Pag sinabing panuto, direction or instruction. No? Sige nga, 10 seconds. Okay, ang sagot ay sundan. O, maaari kayo magtanong, hindi ba sir, sabi nyo kanina, ang sundin, yung sa mga pag-follow sa tagubilin, sa payo, ganyan. Dito kasi, yung pagkakagamit nito sa panuto, ito yung gagayahin. O kaya yung ating ikakopy. No? Kaya, ikakopy natin yung example, lalo na kung sa nagbigay ng halimbawa o panuto. Or bago yung kung ano yung gagawin natin, kung lalagyan ba ng titik o kaya lalagyan ng A, B, C, D, ganyan. So, gagamitin natin dito ay sundan. Okay? Sumunod. Number 4. Mahirap buksan ang pinto. Pintuan ni Napol. Mahirap buksan ang pinto, pintuan ni Napol. Ano ang gagamitin? Pinto ba o pintuan? 10 seconds. Tingnan nga natin. Ang sagot ay Tanan! Pinto. Nagbukas kasi yung pinto. Kasi, ang ating binubuksan at sinasara, pinto. Diba? Yung pintuan, doon tayo pwedeng maglagi. Pag tayo maglagi, yung pwede tayong tumambay doon minsan. Lalo na kung halimbawa, meron kang hinihintay. Pero, pinto, ito lang yung nagbubukas at nagsasara. No? Diba? Sabi ko naman sa inyo kanina, huwag niyong bubuksan ang pintuan. Magigiba yung bahay niyo. No? Okay. Ikalima. Kulang ng isang hagdanan para makaakyat. Kulang ng isang hagdanan para makaakyat. Ano kayang salita ang bubuo sa ating pangusap? Tingnan nga natin. 10 seconds. Hagdan o hagdanan? Ang sagot ay Tandararan! Hagdan. Yung apakan. Kulang ng isang apakan o hagdan para maakyat. Kasi kung kulang ng hagdanan, hindi na mabubuo yun. Mahuhulog ka talaga, no? Para makaakyat ka. Pero kung halimbawa,
kulang lang ng isa para makakyat ka, hagdan yun. O baitang. Yan. Dito po tayo sa hatian at hatiin. So ano ba yung difference nung dalawa? Okay, so ang hatiin or hatian is bigyan ng bahagi. Ibig sabihin, in English, tinatawag natin to na share. Yan, sharing is caring. So kapag sa hatian ay bigyan ng bahagi o kaya bigyan. Halimbawa po nito, hatian natin sila ng mana. Na ibig sabihin, bigyan sila ng mana. Hatian ang ating ginamit. Subalit sa kanan naman ay yung ating hatiin. Ano naman ang ibig sabihin ng hatiin? Kapag sinabi natin hatiin, ibig sabihin to ay putol-putulin o kaya putulin sa ilang bahagi. Halimbawa nito, hatiin natin ng pantay ang mana. Yan. So kung paano po puputulin o ikakat, ito ay gagamitan natin ng salitang hatiin. Pero kung isi-share mo yung part o kaya yung isang bahagi, ang tawag doon or gagamitin natin ay hatian. Okay? So next po, dito na tayo sa ikit at ikot. Nung una ko itong nakita ulit, for how many years na nakalilipas, medyo na-confuse ako ulit kung ano yung ikit at ikot. Pero ngayon, gawin natin mas maliwanag. Pag sinabi natin pong ikit ay paggilid mula sa labas patungo sa loob. At sa ikot naman ay paggilid mula sa loob patungo sa labas. Sa Kapampangan yata, kapag halimbawa nag-aayos ng buhok, mag-ikat-ikat ba yon? Hindi ako sure kung ano yung term doon. No? So alam ko parang related sa word na ikit. No? So pag sinabi po natin ikit, ito ay paggilid mula sa labas patungo sa loob. So from outside, inside. Halimbawa, nakadalawang ikit na ako sa bayan bago ko natuntun ang looban. So magtataka po tayo, bakit po ikit ang ginamit natin? Gayong literally, umikot yung tao. Ang reason po dito kasi umikot nga siya, subalit ito ay mula sa labas, which is yung sa bayan, bago siya nakarating sa sa may looban. Ibig sabihin, mula po ito sa labas, patungo sa loob. O, looban na nga yan eh. So, ibig sabihin, loob. No? So, paano naman dito sa ikot? Ang ikot naman po ay paggilid mula sa loob, patungo sa labas. So, baliktad naman ng ikit. So, paano to? Sa halimbawa, nakadalawang ikot ako sa looban bago ko nakita ang labasan. Yan. So, maliwanag po dito, ginagamit natin yung ikit at ikot. Ang isa, outside, ito yon, going inside. Yung pangalawa naman po is inside, going outside. Yan. Pero normally sa ating pong sa ating Filipino ngayon, madalas ginagamit natin almost yung word na ikot na lang, no? Hindi na po natin masyado ginagamit yung ikit. Okay. Sa Kapampangan, ang ikit ay makita. Yun, nagagamit natin yung part na yan. Next po, sa ating pangatlo, binasag at nabasag. Naku, ano po yung pagkakaiba ng dalawang ito? Ang pagkakaiba nila ay siyempre, yung binasag, ibig po sabihin nito ay kilos na sinasadya. Yan. Ibig sabihin nito, ito yung ginagawa mo na alam mo na gagawin mo o ginagawa mo sa oras na yun. Halimbawa, binasag ng bumbero ang salamin para iligtas sa sunog ang bata. Yan, nakita natin sa mga action, di ba? Pagka matindi na yung sitwasyon, yan, talagang yung ating mga magigiting na bumbero, susugod yan sa kalagitnaan ng nagbabagang mga apoy para lang makligtas ng mga buhay. So, saludo tayo sa ating mga bumbero. So, binasag ang term dito kasi sinadya. Paano naman po yung nabasag? Ang nabasag naman kapag ang iyong kilos na ay hindi sinasadya. Nagawa mo lang ang bagay nito dahil maaaring aksidente, wala ito sa plano, o dili kaya ito ay nangyari ng hindi mo talaga pinag-isipan. Halimbawa, nabasag ni Cardo ang salamin nang tamaan niya ito ng bola. Yan. Nabasag ang ginamit natin dito at hindi binasag kasi
Hindi naman sinasadya ni Cardo na basagin ang salamin. Ito ay nagresulta lamang ng tamaan ang salamin ng bola. Kaya ang gagamitin nandito ay nabasag. Bakit ito na sinama natin sa mga salitang madalas na pagkakamali? Kasi lalo na kapag ka sa mga nagsusumbong yan sa mga kapatid ninyo, sasabi niyo, ma, o yan, binasag po ni ganito ang salamin. So, magkaiba po kasi yung binasag at nabasag. Baka naman hindi sinasadya, sinabi mo binasag. O baliktad naman, baka naman talagang sinasadya pero sinabi mo nabasag. Okay? So, sumunod, bumili at magbili. Yan. Hindi na masyadong ginagamit po yung ating pangalawa, yung magbili. Pero, kadalasan ay familiar tayo sa bumili. Ano ba ibig sabihin ng bumili? Ang bumili, ibig sabihin nito ay gamitan ng pera upang magkaroon ka ng isang bagay. Ito po sa English, tinatawag natin na buy. Okay, do not buy na. So yan ay pagbili gamit ng pera. Halimbawa, bumili ako ng sapatos sa Guagua. Yan. Pero ngayon po, mahirap pumunta sa Guagua, no? Sa bayan natin. Pero anyway, bumili ako ng sapatos sa Guagua. Yung salita po dito ay bumili. Dahil gagamit ka ng pera para makuha yung isang bagay. Sa halimbawa po natin, ang salita natin ay sapatos. Siyempre, para ikaw ay makakuha ng bagong sapatos mula sa tindahan, kinakailangan mong gamitan ng pera. Ito ay gagamit tayo ng salitang bumili. Paano naman po yung magbili? Ang magbili naman, ang katumbas nito is magbenta. Sa English, tinatawag natin itong to sell. Halimbawa, trabaho ni tatay ang magbili ng sapatos sa Guagua. Yung kanina, ikaw yung bibili. Yung pangalawa naman, ikaw yung magbebenta. Ang gagamitin po dito is magbili. Medyo hindi na ito masyadong ginagamit sa ating kapanahunan ngayon. Madalas na lang sinasabi natin na salitang benta, no? Pero pwede naman natin gamitin interchangeably yung salitang magbili para dito. Sumunod, bago tayo dumako sa ating activity, sa afternoon, unang activity, ang salitang kumuha at manguha. Yan. Magkaiba po lalo na yung dalawang ito kung ang pinag-uusapan natin ay kung paano natin kukunin yung isang bagay. Ano pong ibig kong sabihin dito? Let's say, kumuha. Ang kumuha kasi, ang katumbas niya ay dumampot. No? Halimbawa, kumuha siya ng tubig sa dagat. Ibig sabihin nito, meron siyang kinuha, mayroon siyang dinampot, mayroon siyang dinala. So, yun ay kumuha. Paano naman po yung manguha? Kapag manguha naman, ibig sabihin nito ay, kukuha ka pa rin, pero kolektahin mo. In short po, dito sa kumuha, kapag nakita mo na yung kinukuha mo, kaya kumuha, diretso ka na, tapos ka na sa iyong ginagawa. Pero kapag manguha, kadalasan ito yung pangongolekta muna bago ka aalis sa lugar o bago mo iiwan yung mga kinukuha mo. Halimbawa, masarap manguha ng kabibe malapit sa dagat. Hindi naman pagkakuha mo ng kabibe, uwi ka na agad, no? Hindi ka naman agad uuwi. Diba madalas kung kayo ay nakapag-beach, nakakalungkot nga lang, no? Ngayon hindi na tayo nakakapag-beach dahil sa ating pandemic. So pag nalangin na lang natin na agad itong mawala para maging normal ang buhay ng bawat isa. Kumuha, manguha ka ng mangga. Sa inyong palagay, ano kaya ang dapat na gamitin sa dalawa? Kumuha ba o manguha? O meron tayong 15 seconds. Go! Ang sagot? Kumuha. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, hindi naman natin kinakailangan kolektahin muna yung mangga bago ka bumaba. Kinakailangan, kung pag nakuha mo na, pwede ka naman bumaba na. No? Mahirap pong kumuha ng mangga, lalo na kung ito ay nasa mataas na lugar. Pangalawa, umikot, palayo ang aking saranggola. Umikot,
Palayo ang aking saranggola. Ano kaya ang ating sagot dito? Tandaan natin yung salita dito. Sabi niya, palayo. Yan po yung ating keyword. Ibig sabihin ng keyword, yung salita na magbibigay sa atin ng hint o ng clue. Ang sagot ay, umikot palayo ang aking saranggola. Bakit po umikot? Kasi, diba pag umikit mula sa loob, papasok. Kapag umikot naman mula sa loob, palabas. Sinabi niya dito palayo. At ang palayo, ibig sabihin, palabas ito sa zona na pwede mong makita o mahawakan. Okay? Sumunod. Okay, dito tayo sa... Yan. Uy. Ano ba yan? Dito tayo sa number 4. Ako ay nagkapera ng bumili, magbili ako ng tuyo sa palengke. Ako ay nagkapera ng bumili, magbili ako ng tuyo sa palengke. Ano kaya ang pwede nating gamitin dito? Bumili ba o magbili? 15 seconds. Ang term dito or ang clue natin dito magkapera. Okay, tignan nga natin. Ang sagot, ikaw ay magbenta. Hindi ka pwedeng magkaroon ng pera mula sa palengke kung hindi ka nagbenta. No? Madalas kasi papupunta tayo sa palengke, di ba? Meron tayong dalang pera. Kung ganun ang sitwasyon at ikaw ay magbibigay ng pera para sa isang bagay, yun ay bumili. Pero dito, ikaw ay nagkapera kasi baliktad. Ikaw yung sa iyo bumili yung tao, kaya ikaw ngayon ay magbili, hindi bumili. Okay. At ang ating ikalima, sabi niya, hatiin mo naman ako ng pagkain. Hatiin mo naman ako ng pagkain. Alin kaya sa dalawa ang gagamitin mo dito? Hatian ba o hatiin? Sige, meron tayong 15 seconds. Hatian. Kasi ang ibig sabihin nito ay bigyan. Sa Kapampangan, hindi ko siya yung term. Dake ba? Dake yata yung term nila. Okay? So, hatian, ibig sabihin bigyan or i-share. Yung nagsasalita dito, nagugutom na rin. So, bigyan mo siya. Hatian mo naman ako ng pagkain. Yan. Nang at nang. Nang, N-A-N-G. Ito. At nang, N-G. Itong dalawang ito, kadalasan napapansin ko sa mga comment natin o kaya yung mga pinopost natin sa FB, medyo marami ang sumasablay sa gamit ng dalawang ito. Hindi kasi sila pareho. Ang isa ay ibang uri ito ng bahagi ng pananalita at maging yung isa ibang bahagi din to. Hindi po natin sila pwedeng pagbaliktarin o kaya yung yung gamitin mo sila na isa pwede doon, yung isa pwede sa kabila. Hindi po yun pwede. Tingnan natin ngayon Naging tama kaya yung inyong hula kanina? Tingnan natin. Okay, ano ang nang? Ang nang ay isang pangatnig na nag-uugnay. Pag sinabi natin pangatnig, sa Ingles, ang tawag natin dito ay conjunction. Sabi ko na sa inyo nung kaninang umaga din na pagdating sa Filipino, marami yung bahagi ng pananalita natin. Meron pa tayong pang-ukol, meron pa tayong pang-kukoy na medyo nagpapalagom ng ating mga bahagi ng pananalita. Gayunpaman, ang ibig sabihin lang naman ng nang dito ay pangdugtong, pandikit. Yan. Kapwa sila nagkakaroon ng pandikit or pagdikit or pagdugtong ng mga salita o pangusap. Pero sa magkaibang paraan. Tingnan natin Yung nang muna tayo, nang. Ang pinagdudugtong ng nang ay 4. Hugnayang pangungusap, pandiwa at pang-abay,
pag-uulit ng salita o kaya naman ay sa nakaraan. Paano yon? Sige. Dumako na muna tayo sa nang. Pagdating sa nang, meron tayong apat nga na pinagdudugtong nito. Una, yung letter A, hugnayang pangungusap. Kung kayo ay nakapag-aral na ng mga iba't ibang uri ng pangungusap, nalaman ninyo yung mga payak, tambalan, meron din tayong hugnayan. Pag sinabi natin hugnayang pangungusap, ang ibig sabihin nito, ito ay pangungusap na mayroong pangungusap mismo at saka meron tayong sugnay. Yan. Dito, tingnan nga natin kung paano ginamit yung nang. Nais kong sumali sa kanyang pag-aaral nang makapag-ambag sa bayan. Tingnan natin tong unang bahagi bago naputol yung nang. Nais kong sumali sa kanyang pag-aaral. Kung aking lalagyan niya ng tuldok sa bahaging ito, mapapansin natin na pwede na yang maging isang ganap na pangungusap. Kasi nais kong sumali sa kanyang pag-aaral. Meron tayong simuno, meron tayong magkakaroon tayo ng panaguri. Pero, nung ginamit ko pa yung nang, meron akong naidugtong sa hulihan. Ang sabi nito, makapag-ambag sa bayan. Ito yung sugnay. Sa Ingles, tinatawag natin clause. Ito yung idinagdag na pampayaman ng pangungusap. So ngayon, dahil dito, yung idinagdag na sa pinaka-simpleng pangungusap natin or sa ating pangungusap, yun ay ipinagsama ng salitang nang. Ito ang gamit ng nang sa hugnayang pangungusap. Okay? So, please bear with me muna. Medyo technical ng konti sa part na yon. Pero wag kayong mag-alala. Mamaya papakita ko sa inyo yung pinaka-shortcut ng nang at nang. Okay. Sa letter B, pandiwa at pang-abay. Sir, sino po ba si pandiwa? Sino ba si pang-abay? Kayo, kilala niyo ba sila? O sino sila? Sige nga, tingnan natin sa comment section kung alam niyo kung sino sina pandiwa at pang-abay. Si pandiwa, ano ba si pandiwa? Si pang-abay, sino ba si pang-abay? Si pang-abay ba yung ikakasal? No? Sino kaya sila o ano kaya sila? Okay. So, tingnan nga natin kung naging tama yung inyong suspetsa, no? Ang pandiwa, ang katumbas nito sa Ingles ay verb, action words. Yan. Ito ay mga salitang nagbibigay ng or nagsasaad ng kilos o galaw. Ang tawag natin dito sa Filipino ng verb ay pandiwa. Yan. Paano naman yung sumunod, yung pang-abay? Sir, ano po ba ang pang-abay? Ang pang-abay naman ay sa English tinatawag nating adverb. Yan. Yan yung nagbibigay o nagpapaliwanag o nagdi-describe ng verb. Hindi ba si pandiwa ay verb? Si pang-abay is adverb. Yung nagpapaliwanag kung paano ginawa ang kilos o galaw ay si pang-abay. Yan. So, nakikita nyo na, no? Kung anong kanilang relasyon sa isa't isa. Si pandiwa ay galaw. Paano siya gumalaw? Ang sasagot ng tanong na yun ay si pang-abay. No? Tingnan natin sa halimbawa. Tangkilikin ng lubusan ang gawang Pilipino. Tangkilikin ng lubusan ang gawang Pilipino. Tingnan nga natin dito paano ginamit ang nang. Anong dalawang salita ba ang nasa kaliwa at nasa kanan ni nang? Ano yung salitang nasa kaliwa niya? Tama, tangkilikin. Yung nasa kanan niya? Oo, lubusan. Anong relasyon ni tangkilikin at saka ni lubusan sa isa't isa? Tingnan natin. Kasi si tangkilikin at saka si lubusan, yung salitang tangkilikin ay isang action, isang pandiwa. Ito ay sasaad ng kilos o galaw. Tangkilik, ibig sabihin,
yung bigyan mo ng pahalaga, no? Samantala, yung salitang lubusan, sinasabi nito kung paanong gumalaw yung ating pandiwa. Gaano katangkilik ang kanyang gagawin, lubusan o lubos. Ang salitang pandiwa na tangkilikin, tangkilikin, ay ano ba yan? So yung ating tangkilikin, okay, ng lubusan, okay, ang tangkilikin na pandiwa at ang pang-abay na lubusan ay pinag-uugnay ng salitang nang. Yung titik C naman. Okay? Paano naman ang titik C? Pag-uulit ng salita. Kapag inulit yung salita, ang gagamitin natin ay nang, N-A-N-G. Tingnan nga natin dito sa letter C. Sa palagay ninyo, dito sa pangusap na lakad ng lakad ang mga tao sa syudad. Ano kaya dyan ang salitang 2 beses yung nakita? Sige nga, tingnan nga natin. Pwede nyo i-comment. Tingnan natin, ano ba yung salitang 2 beses yung nakita doon sa titik C? Okay, tingnan nga natin kung naging tama ang inyong sagot. Titik C, pag-uulit ng salita. Lakad ng lakad ang mga tao sa syudad. Syudad is city. No? So, ang nakita natin, okay, tama. Very good. Ang inyong nakita na doble o umulit ay lakad ng lakad. Yung dalawang nakita niyong salita na pareho ay yung lakad. Tanong, sir, bakit yung isa nasa malaking titik, yung isa maliit? Ang sagot, hindi ba? Dahil lakad na una, yung nasa kaliwa, ay nasa unahan. Ang anumang unahan na titik na simula ng pangusap ay ginagawa nating malaking titik. Kaya naging malaking titik ito. Okay? So lakad ng lakad, ang inulit ay lakad. Kaya ginamit natin ay nang para idugtong yung dalawang parehong salita. Sumunod, titik D. Nakaraan. Ang nakaraan. Yan, madalas nating naririnig sa mga fairy tales, no? Noong once upon a time. Yan. Tapos siguro, kung familiar kayo sa mga once upon a time, sa mga Filipino naman, ang katumbas nito ay noong unang panahon. Yan. Pero ang nakaraan sa paggamit ng nang ay pinangpapalit o halili ito sa salitang noong. Ibig sabihin, pwede mong gamitin ang salitang nang kapalit ng salitang noon. Paano yun? Tingnan natin. Nang bata pa ako, madalas akong sumali sa mga patimpalak sa pag-awit. Nang bata pa ako, madalas akong sumali sa mga patimpalak sa pag-awit. Okay, may mga salita dito na baka hindi nyo masyadong pamilyar. Yung salitang patimpalak. Pag sinabi natin patimpalak, ang ibig sabihin nito ay contest o kaya paligsahan. So, yun ang ibig sabihin ng patimpalak. Nakita natin yung nakaraan. Imbis na sabihin natin noong bata pa ako, pwede natin gamitin na nang bata pa ako. Yan ang 4 na gamit ng ng salitang nang. Sumunod, paano naman ang NG na nang? Balik tayo dito. Si NG, siya ay pantukoy or ito ay pantukoy sa pangalan. Sir, sino po si pangalan? Okay, kilala natin si pangalan, ha? Ang pangalan ay ang ngalan ng tao, bagay, puok, pangyayari o hayop. Sa English, para hindi kayo masyado mahirapan, ang tawag dyan, noun.
Ano man ang itawag mo sa isang bagay, sa isang pangyayari, sa hayop, o dili kaya sa isang ideya, ang tawag doon ay pangalan. Ito yung pangtawag o pangalan mo doon sa isang bagay na yun. So kung nang ay pangatnig, ang ng naman ay pantukoy. Ng alin? Ng ano? Ito ay pantukoy ng pangalan. Tingnan natin halimbawa, umakyat ako ng puno. Pansinin nating mabuti. Ano ba yung tinutukoy dito? Ano yung ginamit nating pantukoy? Yung tauhan or yung ating yung gumagawa ng action dito, yung ako, sabi niya, ang kanyang action ay umakyat o kanyang kilos. Pero ang tanong, pantukoy ng anong inakyat niya? Puno. Anong pangalan ang maitutukoy natin na kanyang inakyat? Puno. Ang NG ay nagdugtong para ipakita na yung puno ang tinutukoy na pangalan na may kinalaman dito sa salitang umakyat. Anong inakyat niya? Puno. Kanina, nabanggit ko sa inyo na meron tayong shortcut para sa nang at saka nang na NANG at saka nang na NG. Ito lang yan. Ang NG, madalas, ang katabing salita nito ay pangalan. Tingnan natin yung mga halimbawa kanina ha. Tingnan niyo yung gamit ng nang dito. Okay? Pag-aaral, oo nga naman is pangalan. Subalit, ang idinugtong nito dito sa susunod ay makapag-ambag. Hindi ito pangalan. Nang lubusan. Ang lubusan ay hindi pangalan. Lakad ng lakad. Ang lakad ay hindi pangalan. Okay. Ito, ng bata, dahil ang gamit naman dito ng nang ay noon. Hindi bilang pagitan ng NANG at saka NG. So ito yung madaling paraan dito. Ang NG, ang susunod na salita na kanyang dinudugtong ay pangalan. Yan. So ngayon, yung tanong kanina doon sa kakain. Alam niyo na siguro kung ano magiging sagot, no? Ang NANG kasi madalas tinutukoy nito yung paraan kung paano mo ginawa ang isang action. Kung paano mo ginawa ang isang kilos. Kaya kanina, yung tanong natin dun sa nang na NANG at saka nang na NG, ang sagot ay NANG. Yan. Okay? So, sana may nakukuha tayo ha. At ang sumunod na ang sumunod naman ay yung may at mayroon. Tingnan natin yung gamit ng may at mayroon. Pag sinabi nating may at saka mayroon, meron silang pagkakaiba. Tingnan nga natin kung ano. Ginagamit ang may kapag yung kanyang sinusundan na salita ay pangalan, noun, pang-uri, adjective, pandiwa, verb, pang-abay, adverb, panghalip na panaong paari, yung panghalip is pronoun, pantukoy na mga, o yung paggamit ng katagang mga or salitang mga. Gagamitin mo naman ng may, roon, kapag ito ay sinusundan ng kataga o panghalip na panaong palagyo. At ito ay panagot sa isang tanong. Okay, bigyan muna natin ng pakahulugan yung mayroon dahil maikli lang naman yung kanyang definition of explanation dito. Sabi niya, mayroon daw saksi sa nangyari. Yan. Tingnan nga natin, sinusundan ng kataga o panghalip na panaong palagyo.
Okay. Daw, saksi. Kaya ginamit natin ay mayroon. Sa pangalawa naman, mayroon po tayong bigas. Ito ay kung may nagtanong. May bigas pa ba? Ang sagot, mayroon po tayong bigas. Doon nyo gagamitin ang mayroon. Kapag may naman, tingnan natin yung gamit ng may. Ang may ay bilang sa pangalan, pandugtong. Nais ko ang aking suot ay may bulsa. Yan. Idinugtong ng may yung bulsa sa pangalan or na pangalan dito sa ating pangungusap. Okay? Sumunod na natin. Pang-uri. May mataas na puno sa aming bakuran. Pang-uri. Ano ba yung pang-uri dito? Ano bang katugtong ang kanyang nasa kanan? Mataas. Sir, ano po ba yung mataas? Hindi ba ang salitang mataas ay naglalarawan sa salitang puno? Ano ba yung puno? Ang puno ay isang pangalan. Nilarawan ang salitang puno. Anong klaseng puno to? Mataas. Ang mataas, dahil ito ay naglarawan, kung naalala nyo pa yung lesson natin kahapon, kapag naglalarawan ang isang salita ng isang pangalan o noun, hindi ba ang tawag natin sa kanya is adjective? Sa Filipino, ang tawag sa adjective ay pang-uri. So, ibig sabihin, ang salitang mataas ay isang pang-uri. Kaya ang gagamitin natin ay hindi mayroon kung hindi may. Okay? Next. Paano naman dito sa letter C? Pandiwa. Sige nga, sa titik C, sa banging malalim ay may lumundag. Nasaan kaya dun yung pandiwa? Nakita mo ba? Alin dito yung pandiwa? Sa banging malalim ay may lumundag. Tingnan natin. Whoop! Ayun, naka-italize. Lumundag. So, lumundag daw. Yan ang ating pandiwa. Sir, ano ba yung pandiwa? Ang pandiwa ay verb. Yan. Para hindi kayo malito, siguro maganda isulat natin yung katumbas nila sa English. Naiintindihan ko na medyo nalilito na kayo sa parting ito. Kaya di ko kayo papahirapan. No? Pang-uri is adjective. Pandiwa ay noun. Yung pang-abay is adverb. Para hindi tayo masyadong nalilito. Okay? Sumunod, yung panghalip na panaong paari. Yung panghalip yung tinutukoy ko dito kapag sinalip ko dito na pronoun Okay. Tapos yung pantukoy na mga pantukoy. Hindi natin lalagyan yan. Sa Filipino po, para mapadami ang isang salita or isang pangalan, ang ginagamit natin, mga. Pero sa English kasi, para dumami ang isang noun, ginagamitan natin lang ng pluralization. Madalas, paglagay ng S, ES, yan. May mga rules tayo dyan. I-discuss ko rin yon siguro mga next week na siguro dahil sa English po natin yon, no? Yung mga pluralization of nouns. Okay, tingnan natin. Dito tayo sa titik, stop, dito. Yan, sa pandiwa nga ba? Pandiwa. Pandiwa or, anong ginagawa ko dito? Ano daw? Pandiwa is now. Sorry. Okay, ang pandiwa ay verb. Sa banging malalim ay may lumundag. Kung napansin ninyo, mayroong pandiwa dito o verb. Yun ay ang salitang lumundag. At ang salita na nasa kaliwa nito ay may, hindi mayroon. Ginamit natin ang may kasi salitang kilos o galaw ang verb na lumundag. Ano naman yung titik D? Pang-abay o adverb.
Kung may lubhang nakakabahalang sakit, dapat agad itong sabihin. Kung may lubhang nakakabahalang sakit, dapat agad itong sabihin. Tingnan nga natin, itong naka-italize na to o yung nakatahilis na salita ay lubha. Ano bang salita ang nilalarawan ni lubha? Sige, tingnan nga natin. Alam nyo ba kung ano? Okay. Ito ay nakakabahala. Okay. Ang nakakabahala, ano naman yung kanyang tinutukoy dito? Alin sa mga salita na nandito sa pangusap yung nakakabahala? Yung kung ba, yung may ba, yung lubha, yung sakit, yung dapat, yung agad, yung ito, o yung sabihin? Okay. Ang nakakabahala, ang tinutukoy na nakakabahala daw dito ay yung sakit. O sir, ano nga yun ang connection ng mga yan? Ang sakit ay noun o pangalan. Si noun o pangalan na sakit ay nilarawan ni nakakabahala. Kung ang isang salita ay naglarawan ng isang pangalan o kaya panghalip, ang salitang nabanggit, yung nakakabahala, ay magiging isang pang-uri. In short, adjective. O sir, anong kinalaman nito dun sa lubha? Sanga-sanga yan na kaya, tuloy-tuloy ang ganyan. Yung lubha, sinasabi niya, ano yung degree naman na pagiging nakakabahala. Ibig sabihin, nilarawan niya yung adjective o yung pang-uri na nakakabahala. At ang naglarawan nito ay itong salitang lubha. Kung gayon, ang lubha ay isang pang-abay o adverb kasi in-explain niya yung adjective. Therefore, ang ating gagamitin ay may. Yan. Okay. Kung napapansin natin, no, medyo pahirap ng konti, no? Pero alam kong kayang-kaya niyo yan, no? Okay. Hindi naman mahirap yung mga mamaya ibibigay nating exam. Yung kaya natin, no? At the same time, at least nagre-ready na kayo, oh. Imagine nyo kung kung sa October 5 pa lang ninyo pag-aaralan itong mga to, at least meron na kayong advantage. Dito tayo ngayon sa letter E. Panghalip na panaong paari. Okay. Possessive pronoun, no? Yung nilagay ko lang ditong pronoun, itong panghalip, no? Pero tinatawag natin sa English na possessive pronoun. Ibig sabihin, sino yung may-ari? Kanino siya possess? Hindi po yung possess na mayroong masamang espiritu, no? Iba po yun, no? Panghalip na panaong paari. Hindi laging sa iyo dapat may akin din. Hindi laging sa inyo dapat may akin din. Tingnan natin yung salita dito is akin. Ang akin na isang pronoun o panghalip na nagsasabi kanino yung bagay na yun. Kaya ang gamit natin ay may, hindi mayroon. Okay? Next, letter F. Pantukoy. Yan. Pantukoy na mga. Kapag nakita kayo ng salitang mga o katagang mga, no? Salitang mga, ang ating gagamitin ay may. May mga ilang residente ang nagpilit manatili sa lugar. Okay. So, yun yung gamit ng may at mayroon. Okay. Ito, mabilis na lang. Bilisan natin ng konti para makaabot tayo sa tamang oras. Sila, nila, sina, nina. Alam ninyo na gamitin yung sila at saka yung sina. Lalo na kung halimbawa pinag-uusapan kung isa o marami. Subalit, sa bahaging ito, gusto ko lang pakita sa inyo na ang sila at saka yung nila ay ginagamit kapag panghalip na pananong na palagyo. Yung pinakatatandaan nyo lang dito, pananong. Ito ay patanong. Halimbawa, sila ba ang sasama sa parada? Yun, bahagi ito ng tanong. Yung sa kanino nila iniwan ang mga gawain. Ginagamit natin yung nila.
Sumunod, sina at nina. Pantukoy naman to sa pantanging ngalan ng tao. Ang kaibahan nitong sina at nina kay sila at nila ay dahil sa pagiging or sa pagkakaroon na katabi niyang pantukoy sa pangalang pantangi. Okay, eksaktong pangalan ng tao. Okay, pantangi, hindi siya pambalana, pantangi. Sina, tingnan yung katuglong niya, Maria at Martha. Ito ay eksaktong pangalan. Ito ay pantanging ngalan ng tao. Ang negosyo ay pag-aari ni Glenn at Dave. Tingnan natin, Glenn at Dave. Ito ay mga halimbawa ng sa pangalang pantangi. Yan ang kaibahan ng sila o nila at saka sina o nina. Okay, tingnan natin ngayon yung activity natin. Piliin ang akmang salita. Tingnan nga natin kung makukuha ninyo yung last badge natin. Kung makukuha natin yung badge natin for gold. Piliin ang akmang salita. Number 1. Malapit na si Rodel sa bahay. Nang, N-A-N-G, nang, N-G, umulan. Ano kaya ang dapat ilagay dito? Malapit na si Rodel sa bahay. Nang, N-A-N-G, o nang, N-G, umulan. 15 seconds. Naging hati yata yung opinion. Tingnan natin. Pero marami akong nakikitang sagot na N-A-N-G. Tingnan nga natin kung naging tama yung inyong sagot na N-A-N-G. Malapit na si Rodel sa bahay ng N-A-N-G. Nang umulan. Nang N-A-N-G. Bakit? Kasi ito ay tumutukoy yung nang dito sa kung sa pagitan ng bahay at saka nung umulan, yung kanyang pagiging malapit, no, nang. Hindi naman kasi hindi naman ito isang pangalan yung salitang umulan, no? Kaya ganyan. Next, number 2. Nagpabili si Lota ng NANG o ng laruan sa ama. Nagpabili si Lota ng NANG o NG na ng laruan sa ama. Ano kaya ang sagot? 15 seconds. Okay. Tingnan nga natin. Nagpabili si Lota ng NANG o ng NG laruan sa ama. Ang sagot? Ng NG. Dahil ang sumunod na salita ay isang pangalan. Okay. Sumunod, 3 and 4. Pansinin niyo mabuti ha, may dalawang sagot dito. Siyempre, isa-isahin natin muna. Yung 3 muna, itong bahaging ito. May, mayroon, kanin, pa ba tayo? May, mayroon, kanin, pa ba tayo? Ano ang gagamitin dito? May ba o mayroon? 15 seconds. Tingnan nga natin. May, mayroon, kanin pa ba tayo? May kanin pa ba tayo? O nakuha ba ninyo? May mga nakakuha. Galing ah. Okay. Tingnan natin. Yung sumunod. Itong sumunod. May o may roon po. May o mayroon po. Ano kaya ang sagot sa number 4? Kasi may nagtanong, may kanin pa ba tayo? Ano kaya yung sagot? May o mayroon po? 15 seconds.
Ang sagot? Mayroon. Di ba naalala ninyo, ginagamit natin yung mayroon kapag ito ay sagot sa isang tanong. Mayroon o wala? Yan, mayroon. Huli na lang, para sa last batch. Dadalhin ba nila, Nina, Perry ang sasakyan? Dadalhin ba nila, Nina, Perry ang sasakyan? Ano kayang gagamitin dito? Nila o Nina? 15 seconds. Ang sagot po ay Nina. Ito po ang kabuuan ng ating pag-aaral tungkol sa mga gamit ng ilang salita. Ako po si Teacher Bong nagsasabing, again, stay home, stay safe. Ingat po!